sisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition. Sinasabi niya, ang nanggulo daw sa Mindiola ay galing iwasan. Wala ako sinabi! Pambihira, mapagbuntungan pa ng sisi itong si Manong Chavit Singson. Kakasuhan di umano ng palasyo si Manong Chavit tungkol sa kaguluhan po kagahapon dyan sa Mindiola na nagdulot nga po ng karahasan at mayroong nasawing isang protester. Nako, pagtutuluyan po ito ng palasyo si Manong Chavit at mapagbintangan sa nangyayari na di umano'y nag-uudyok sa mga kabataan na mag-rally. Ano kaya ang simpatiya? Ano kaya ang damdamin ng mga taga-Ilocos? Alam po natin na itong si Manong Chavit Singson ay hindi po ito basta na politiko. Negosyante po ito, mapira din po ito. At alam po natin, may history rin po siya kung paano nasipa si Erap Estrada. Saldico, nagtatago na di umano sa Europa, buang ka Saldico. Umuwi ka na, harapin ninyo ni Tambaloslos ang inyong mga akusasyon tungkol po dito sa maanumalyang flood control projects. Itong tatlong bugok talaga yung may pakana ng kaguluhan sa bansang ito. Abaho, mga DDS, talagang uminit ng todo kagahapon sa mga protesta. Hindi ho talaga maiwasan na uminit ang ulo kagahapon eh. Tayo nga ho po mismo, uminit yung ulo natin eh. Kasi nga, halo-halo na, magkaiba ang paniniwala, magkaiba ang pinaglalaban, may kulay-kulay talaga eh. Sa rally kagahapon, ito yung hindi pagkakaisa ng maraming Pilipino, kaya uminit. Madre, kinuyog sa liwasang Bonifacio. News 5 reporter, nakuyog din po doon sa Mindiola. Dahil pinagbintangan ho kasi na ang mga DDS di umano ang may dahilan ng kaguluhan diyan sa Mindiola. At itinuturo pa ho sa atin na di umano mga DDS yung mga nakaitim, naka-ninja, na may watawat ng one piece. Ito na ho tayo ngayon. Noong una, nagtatawag kayo, inaangkin ho ninyo na kayo po ang nagtatawag. So ngayon, merong kabulastugan na nangyari, pinahid po ninyo sa mga Duterte diehard supporters. Ngayon, mukhang isasabit po nila si Manong Chavit Singson. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Marami pong nangyayari kahapon. Maraming eksena. Maraming nakikipaglaban. Maraming lumaban. At marami ding naglalaban. Napag-abot. O nagpang-abot. Ayan, mabira. Ito, nabubulol tayo. Nagpang-abot po ang mga dilawan, mga DDS, penklawan sa Lunita. At meron pong nagmamotorcade na, I think, mga riders ng Food Panda. Unahin po muna natin ito pag-usapan na hinarang po ng mga kapulisan. Galit na galit ho ang naturang mga riders. Panoorin po natin yung mga medyo mataas ang dugo. Sit back, relax. Panoorin po natin yung mga maiinit na kaganapan kagahapon sa rally, sa protesta sa buong Metro Manila. Narito po. Ano mga payo na sa pati na pumasok? Rally to, rally. Kaya nga, sir, may permit na kayo para mag-rally. Patingin pa ako. Kailangan ng permit ngayon na sila yung action. Kung kailangan ng permit, hinulin nyo sila. Bakit kami kailangan ng permit? Gusto nyo, sir. Kung gusto nyo po. Bakit kami kailangan ng permit? Sila hindi. Sige, sir. Sige po. Ano bang batas? Selective? Walang... bakit pwede sila? Bakit kami hindi pwede? Pwede kayo mag-rally, sir. Patingin ako ng ano nyo po. Ano? Ng permit nyo para mag-rally kayo. Bakit sila? Hinihan nyo ng permit?
Hindi! Kaya nga, sir. National Tour Rally, lahat kami na mag-rally. Sa Partido Magagawa Sentro, nationally, walang permit. Sige po. Hindi po kayo Kami nag-rally, kailangan nyo ang permit, pero ang pagdalaga, walang permit. May permit ba pagdalaga? Wala! May permit ba pagdalaga? Wala! Kung ako ninakawan, ikaw din! Kayo din! Lahat kayo ninakawan! Tapos hihingan nyo kanila ng permit! Mga putang ina ninyo! Walang permit na pagdalagaw! Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax! Kayo din! Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga pinakaw! Tangina! Hihingin mo ako ngayon ng permit! Susunod ako sa batas! Na nagbabasunod ng batas ang presidente mismo magnanakaw! Putang ina permit yan! Sabihin mo sa akin ngayong violation! Wala kang masabing violation kasi alam ninyo, walang violation! Ang nakabiolate mismo ang gobyerno! O, pumasok ako! Sige, sir. Huwag niyo, sir. Bakit hindi ako pwede pumasok? Walang violation! Huwag niyo pong tumawid po, sir. Huwag niyo pong tumawid, sir. Masakit yung binitawan ng Food Panda Riders, I think leader nila ho yun. Kasi yun yung nauna. Ito yung mahirap sa mga kapulisan eh. Hinayaan nyo na lang ho sana ang mga yan dahil nakikipaglaban naman yan, para rin naman ho sa inyo yan. Para naman po yan sa ating lahat. At hindi naman sila bayulinti. Pag mga ganyan siguro sa mga kaibigan nating mga kapulisan, hayaan nyo na lang kahit hindi naman sila nanggugulo. Eh, panahon po ngayon na ng protesta eh. Ang ipinaglalaban ng mga yan, yung sarili nila na nagbabayad ng tax, kumakayod araw-araw, bukod sa sarili nila na ipinaglaban nila, ay pati tayo, ipinaglalaban yan nila. Tama rin naman, yung naturang leader, bakit yung mga komunista, hinayaan nyo mag-rally dyan, pero bakit sila dadaan lang at iikot, hiningan nyo ng permit ng rally? Paano ho nangyari yun? Tama naman. Bakit ba yung mga pagnanakaw sa gobyerno, yung presidenteng magnanakaw, ay humingi ba ng permit? Hindi humingi ng permit, nakaw doon, nakaw dito. Yun ang masakit eh. Sana hinayaan na lang po ni Ma'am, Madam, dahil yung ipinaglalaban naman may sense at hindi naman bayulente. Ito po yung mga DDS, mga ganyan, mga galit kay Bongbong Marcos, mga DDS talaga ho yan. Pero yung mga hindi galit kay Bongbong Marcos, yan, mga komunista yan, mga pinklawan. Yung mga nagsasabing resign BB, mga DDS po. Tingnan mo naman, hindi sila nagpumilit, pero inilabas ho nila yung kanilang damdamin. Gusto nilang maghayag. Gusto nilang magmotorkid, makilahok po sa ipinaglalaban ng bawat Pilipino. Ang problema ho, hinarang. Yan din, ang problema. Mga Pilipino, hindi na lang nag-iintindihan. O ito mga kabisdak, painitin pa natin na lalo yung gabi ho ninyo. Ako po, believe po ako sa mga kapwa nating Duterte diehard supporters. May pinaglalaban, may prinsipyo, alam nila yung tama at alam po nila yung mali. Hindi po tayo greedy na mga supporters. May respeto po tayo, law-abiding citizen po tayo. Lahat po tayo may pinag-aaralan.
meron po tayong malawak na pag-uunawa at pag-iintindi sa kapwa. Subalit may hangganan din po 'yan. Talagang nauubos din yung pasensya po natin dahil tao lang po tayo. Lalo na po ngayon sa kainitan ng korupsyon under Marcos admin. Bongbong Marcos, kasalanan mo talaga ang lahat ng ito. Meron pong insidente diyan sa Liwasang Bonifacio na kinuyog po ng mga Duterte diehard supporters yung isang madre. Ang problema po, bakit napunta yung madre diyan? Naligaw, no? Naligaw siguro yung madre ng punta ng Vinyo. Imbis na papunta sa Lunita kung saan nandun yung mga komunista, mga Dilawan, Penklawan, napunta sa Liwasang Bonifacio eh. Yung Liwasang Bonifacio ay nandoon yung mga Duterte diehard supporters. At marami ring nakaitim. Na yun na nga, ipinahid sa atin na yung mga naka-ninja daw, naka-one piece, na watawat ay mga didiis. Pero yun, mga kabataan po yan, mga nakaitim. Tinatanong po natin kung may grupo sila. Sabi po, wala po silang grupo. Pero tayo po yung sinisisi. Sit back, relax. Wag masyadong wag masyadong magpadala sa init, kahit nakakainit. O ito po ha, sa mga madre, na mga kaibigan natin, pasintabi po sa inyo, nasa demokrasyang bansa ho tayo. Ang problema ho, na mali lang yung madre ng punta. Pro-BBM po sila eh. Alam naman natin, bawal po sila sumigaw ng BBM resign. Kaya ang resulta, kinuyog. Hindi mo rin masisisi ang mga Duterte diehard supporters. Dahil galit na galit po talaga tayo sa mga kawatan, lalo na kay Bongbong Marcos. Tapos bigla kang pupunta doon at sasabihin mo, walang kasalanan si Bongbong Marcos, mahalin natin si Bongbong Marcos, patay kang bata ka. Ang resulta, kuyog, panoorin natin. Ano po nangyari? Mali ang sinasabi nito! Mali ka! Kailangan malaman na yung katotohanan! Walang katotohanan na palaya sa lalaki! Hindi siya biktima! Siya ang hindi biktima ng kadiliman! Sir, kalma.
ang sinasabi ko po, lahat po tayo ay biktima ng demonyo. Tama po ang Miguel. BBM sa Malacanang. Gusto lang kayo kaya doon. Mag-isa lang po ako. Isa lang, Dr. Divine Healer po ako. Grabe, oh. Ito po ba ang una niyong pinuntahan, sister? Alam niyo po ang turo po sa Biblia. Alam po namin na tama na! Tama na po, sister. Hindi niyo ko pwede. Kasi nagiging mas matindi kayo. Ba't niyo ko pinatigilan? Kasi parang pa ninyo, mainit ang dugot namin kay Marcos. Ganito. Naiintindihan natin si nanay. Iwanan na lang natin siya. Alisa tayo dito. Hayaan natin siya magsalita. Halina. Pagka natin sa ulit. Iwanan natin yan sa tayo. Iwanan natin yan sa tayo. Iwanan nyo na. Sige na po. Durog yung Madre dyan. Madre di Cacao. Yan kasi rin yung mali eh. Bakit kasi sister pumunta ka sa isang grupo na alam mo naman na iba yung kanilang panawagan, BBM resign. Yan kasi ang utos ng mga Katoliko na wag po pag-resignin si BBM. Tapos ang lumalabas, si BBM daw ay biktima. Yun lang, patay tayo dyan. Biktima di umano ng demonyo. Mahalin daw si BBM. Yan ang resulta dyan, sister. Ayusin mo, sister, yung puntahan mo kasi ako, naintindihan ko yung init ng mga DDS, no? Dahil talaga naman, nakaka-high blood na itong ginawa ng Marcos admin sa maraming Filipino. Kumbaga tayo kasi may pinagdadaanan. No, ang mga Duterte diehard supporters may pinagdadaanan. Unang-una, nabudol na nga ni Bangag, no? Nabudol ni Bongbong Marcos. Si Vice President Inday Sara pina-impeach. Si Tatay Digong dinala sa Daig, Netherlands. Tapos ngayon, ito korupsyon sandamakmak. Oh. Tapos bigla kang darating dyan at tatayo at magsalita ka sa entablado nang hindi mo entablado at sasabihin mo, mahalin natin si Bongbong Marcos kasi biktima din siya ng mga demonyo. Ang tingin ng mga Duterte diehard supporter, si Bongbong Marcos ang demonyo. Patay. Hindi talaga magkaintindihan. Kaya ang resulta, kuyog. Naawa din naman ako sa Madre na yon dahil nakuyog. Pero hindi mo rin po pwedeng masisi itong mga DDS na malalim na ang galit laban dito sa gobyernong Marcos. Nakaugat na eh. Kaya pag ikaw magsalita na BBM ka, patay ka na, buti hindi nga nasapak eh. Kasi naalala ko po noong na kinidnap si Tatay Digong papuntang Daig, Netherlands, di ba? May sumigaw na BBM, nabugbog, di black ay inabot. Kaya, talagang normal yung init na yan. Mainit kasi. Tapos bigla kang magsasalita dyan, kinukontra mo ang kanilang mga paninindigan, patay. Talagang gera. Sabog na sabog. Yun ang nangyayari. Pero sana sa mga DDS, uminahon tayo. Kasi ako gusto ko talaga kahit papano huminahon. Kasi tayo kapwa Pilipino. Pero minsan hindi mo rin mapipigilan. Kagaya ako, nagpapahinahon ako kagahapon. Bandang dulo, talagang ako rin yung uminit. Dahil mga bastos talaga rin yung mga anti-Duterte. Walang kapantay ng kabastusan itong mga anti-Duterte. Mga dilawan, pinklawan, komunista, mga bastos talaga. Kaya itong Madre, sister, nasaktan ka man, sana intindihin mo na lang din yung mga kumuyog sa'yo dahil nasaktan rin po sila at hindi po nila matanggap yung sinasabi mo na si BBM ay biktima, yung sinasabi mo ay mahalin si BBM. Hindi po yan matanggap kahit ako.
Dahil ang totoo pong nambibiktima dito ay si Bongbong Marcos. Ang demonyo dito si Bongbong Marcos. Yung magpinsang Romualdez at Marcos, yan po ang mga demonyo sa bayan. Sila po ang salot sister. Alam po natin yan, mga madre, noon pa, sumasama kayo sa rally. Kilala na po ninyo ang utak ng mga Marcos. Ngayon lang na medyo kakampi kayo dahil wala po kayong lugar na mapuntahan. Dahil ang Vice Presidente Duterte at ayaw po ninyo muling babalik sa kapangyarihan ang mga Duterte dahil mas malala po ang mga Duterte, talagang pinupulpog ang mga komunista. Galit na galit ang mga Duterte sa mga kurakot, mga kriminal. Pero kung ikaw naman po ay alagad ng Panginoon, wag ko po kayong magalit sa mga nagagalit sa mga masamang tao. Dapat po tayo magsama-sama. Hindi ho po pwede na itong mga demonyong ito ay maghari sa sanlibutan. May gagawin din po tayo dapat. Hindi po pwedeng basta-basta na lamang mahalin mo yung animal na yan, nangungurakot, nagpapahirap sa bayan, patay. Wala talagang mangyayari dyan. O heto, nakita nyo po yung nakita nyo po yung sa Liwasang Bonifacio, meron din talagang nakaitim. Pero ang problema tayo po yung nasisisi na di umano itong mga nakaitim ay mga DDS na sumugod doon sa Mindula galing sa Liwasang Bonifacio. Oo, maraming mga DDS talaga na sumugod sa Mindula na galing sa Liwasang Bonifacio, maiisog. Pero, hindi yung mga DDS ang nanggugulo doon po sa Mindula na nagbato, nagsunog, nagsira ng mga stoplight, nagsira ng mga barrier, ng mga bakal. Hindi po yan mga DDS kasi ang mga DDS, mga respetado. Kita nyo yung sa motor kanina. Kung sira ulo pa yun, binangga na lang nila yung mga kapulisan, ang dami nilang nakamotor Yan yung, alam natin, law-abiding citizen po ang mga DDS. Pero bago po natin ipalabas yung komprontasyon ng News 5 at saka nung isang DDS, kasi uminit yung DDS dahil nga binalita ng News 5. Di umano na tayo po ang dahilan ng kaguluhan sa Mindula. Panoorin po muna natin yung komprontasyon din ng kapwa DDS natin, no? Na talagang hindi po nagpatalo doon sa EDSA. Sa EDSA ito. At nag-voice out po siya dahil nga ang sigaw nila, Duterte panagutin. Ito na nga labo-labo na. Pakinggan natin po itong kapwa natin DDS. Natin yung content natin para sa mga DDS. Para makita rin po natin yung kanilang effort. Pumunta po sila para sa bayan. Ito. Pakinggan natin. Malinaw po na yung pagtanong. Huwag natin sana yung harap mo dyan sa entablado. Sana walang politiko. Kasi ito po ay rally po ng mga mamamayang Pilipino laban sa korupsyon. Bakit po si Congressman po pinayagan yung makapagsalita sa government? Pare-parehas po tayo. Dapat wala pong politiko. Dahil ito po ay rally ng mga mamamayang Pilipino. Bakit hindi nyo panagutin si Marcos? Siya po may pakala ng 2025 budget. 400 billion po ang approval sa flood control. 29 billion lang ang bineto niya. Paano pong dapat siya po ang managot dito. Hindi ang Duterte. Ano pong pinalaman ni Duterte? Correct ka dyan. Palakpakan natin si kaibigan. Lilinawin natin para malinaw ni Maldalagao. Walang kinalaman ng mga Duterte sa nangyayaring korupsyon. Walang kinalaman po si Vice President Inday Sara sa nangyayaring korupsyon under Marcos admin. Bakit ba kailangan isingit pa talaga ninyo ang pangalan ng mga Duterte na may kasalanan? Wala nga ganun Hindi naman mga Duterte nagpasa ng budget
ng 2023, 2024, 2025. Marcos po yan. 1.2 trillion pesos flood control projects, ghost projects. Marcos po yan. Yan po yung mahirap talaga dito sa mga pinklawan komunista, dilawan eh. Humahanap sila ng paraan na maikunik ang lahat ng isyo, kapalpakan ng gobyernong Marcos sa mga Duterte. Ikamalas-malas po ninyo, dahil ang mga DDS, hindi po talaga yan magpapatalo. Palaban talaga tayong mga DDS. Alam ko, nasa tama ho tayo. Wala po tayong mali sa ating ipinaglalaban. Wala pong bawal sa batas ang ating mga pinagsasabi. Dahil karapatan po natin yan bilang isang Pilipino na kailangan po respetuhin ng mga dilawan, pinklawan, komunistang grupo at bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Pambihira, tama naman o yung sinasabi ni Sir. Akala ko ba walang kulay-kulay? Kaya nga nagpunta yung ibang mga DDS sa Lunita. Oh. Pero hindi pala totoo na budol ang mga DDS. Lumalaban para sa bayan. Pero bakit? Sabi walang politiko. Bakit may politikong umaakyat sa entablado? Bakit nagsasalita po sila para sirain ang mga Duterte? Yan ang pakana ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Para lahat po ng kabastusan nila, kabulukan, masisi sa mga Duterte. Ang gaya po nito, DDS pa rin, nanindigan na hindi po mga DDS ang simula, ang nagmula ng kaguluhan, nagsimula ng kaguluhan diyan sa Mindiola. Dahil pinalabas di umano ng mga media, lalo na itong News 5, na DDS di umano ang punot dulo nito. Panoorin po natin itong kaibigan natin dito sa Mindiola. Sinasabi niya, ang naggulo daw sa Mindiola ay galing iwasan. Hindi ako sinabi! Ay, nako. Masisisi mo naman para sa may isog ko. Hindi ko sinabi sa ikaw to. Fake news ka, bias ka. Ito na po yung mahirap ngayon eh, no? Dahil lahat na lang, DDS, lahat na lang, Duterte. Kaya nga, Pilipinas, Duterte pa rin, pambihira. Paano pong nangyari na mga DDS ang nagsimula ng kaguluhan dyan sa Mindiola? Kung ikaw magre-report ka, makita ka ng mga DDS, talagang sisitahin ka. Dahil alam po namin, ang mga mainstream media ngayon ay bayad ni Tambaluslos, bayad ni Martin Romualdez, bayad ni Baki, bayad ni Bongbong. Yun naman ang totoo. Kaya yung balita, hindi pumapabor sa mga Duterte. Lahat pabor sa Marcos admin. Buti na lang, merong mga political vloggers na naghimay-himay sa bawat issue sa lipunan. Wala namang problema pag magbalita ka, basta tama lang. Katotohanan. Pero pag yung binabalita mo, may dagdag bawas na, tapos yung binabalita, pinatamaan mo sa balita, nandyan mismo, sa lugar nila, aw na yan, ay talagang makakatikim ka talaga ng galit. Kumprontahin ka talaga. Malinaw po ha. Marami din nag-itim sa galing liwasang Bonifacio, pero hindi po sila nanggugulo. Hindi po sila nagbabasag. Nakasama ako dyan noon. Kahapon, nandun din ako. Hindi po nagbabasag. Kasi dalawang grupo po yan eh.
Yung sa kaliwa, papuntang rekto, DDS, tahimik lang po sila eh. Gusto lang magsalita, walang kaguluhan na mangyayari. Pero yung sa gitna, yun yung mga ninja, one piece daw, one piece. Pero tayo po yung sinisi. At hindi naman ho po pwede. Napapayag lang ho tayo, mga Duterte diehard supporters, na tayo ang sisisihin ng mga yan. May bibig rin po tayo. Kaya rin po natin magsalita. Yan po ang freedom of expression at freedom of speech. Hanggat hindi ka nanakit, walang kaso doon. Hanggat hindi ka violente, walang kaso doon. Yan ang malinaw. Nanakit ba kami? Mga DDS? Wala. Nagko-cover kami, patago-tago na nga lang ako, baka matamaan ako ng bato. Ang lalaki ng mga bato eh. Tingnan mo. Ang lalaki ng mga bato, sipin mo yan. Pag tumama yan sa ulo, bukol abutin mo. Siyempre, kailangan mag-ingat din tayo kasi matsambahan tayo. Kaya nga doon ako sa may hagdanan nag-cover kasi nagabatuhan na ng tergas eh. Bumaba na lang ako, medyo mupa-hupa konti, tsaka naghahabulan. Pero distansya ako. Safety first kasi wala man tayong mga helmet, no? Pag yan tinamaan ka ng bato na yan, patay ka, aray kang bata ka. Hindi yan magagawa ng mga Duterte diehard supporters. Wala po sa utak natin yan. Wala po sa bokabularyo ng mga supporters ng mga ni Tatay Digong ng mag-wild. Tanging ang ipinaglalaban po lang natin dito ay karapatan ng bawat Pilipino. Pero ganyan magiging violente ka, hindi po didiis yan. Ang merong history ng pagiging violente, mga komunista, dyan sa Mindula, mga kabataan, nare-recruit papuntang bundok. Yan ang totoo. Meron pa. Kita ko lang, oh. Ayan, oh. Kitang-kita mo, may mga buti na hawak. DDS. Ulol. Kayo lang. Gawain niya ng mga komunista. Talagang, mukhang, alam mo ba, parang planado, eh. Yung mga kaguluhang iyan, planado. Gagawa ng kwento, ipapahid sa atin. Sisihin ng mga DDS, iba ang kakasuhan. Kaya si Manong Chavit, ito ang sinisisi. Wala silang ibang nakita. Wala silang ibang masisisi. Naghahanap po sila ng link para masisisi. Para may masisisi. Para may makasuhan. Si Manong Chavit, yun yung puntarya nila. Pero bago po yan, ito ho, mga bubunistang, tanganistang loyalista ni Ngagba na walang pagmamahal sa bayan. Yung ibang mga loyalista, bumaliktad na. Si Bustoyo, tinuyo. Haya na, sumama sa rally. Alam naman natin yan, BBM yan si Bustoyo. O, ngayon, wala na. Iniwan na kayo, mga tanganistang bubunistang ni Ngagba. Ito po yung mga nagrarally doon eh. Yung mga nagmamarcha ng babato. O panoorin po natin yung mga ninja doon, ninja dito, kung anong pinaglalaban ho nila. O ito. Nakamas? Ba't nakamas? No face, no case. Anong ibig sabihin nun? No face, no case. Walang kaso pag walang muka. Anong plano nyo ngayon? Ba't kayo sumali? Sa rally? Para makita sa mga bayan na mawala rin mga krakot sa nakaupo. Taga saan kayo? Taga Sampalok. Sampalok. Sige. Thank you. O, taga Sampalok. Bakit nakaganyan? No face, no kiss. Oo nga naman, pag nakaganyan ka, hindi man ka ma-identify. Ano mo? Tiningnan nyo po, mga bata, 13, 14. Wala namang ganong mga DDS. Ang mga DDS matured na mga supporter, si Tatay Digong. Hindi natin ini-encourage yung mga bata na sumali sa mga rally. Tayo po mismo ang pupuna dyan. At kailanman, wala po yan sa kasaysayan ng Duterte diehard supporters na nagbabasag ng bote at naninira ng mga establishmento at nanluloob sa sugo. Nimal, sugo hotel talaga ha. Kaya nga sabi ko kanina sa Birada sugo hotel. Sana yung bahay ni Martin Romualdez, yung sinugod ninyo doon sa Forbes Makati,
12 mansyon yun eh. Pera ng bayan yun. Pero yung Sogo, biktima rin po sila ng mga kawatandong, mga kurakot sa gobyerno. Kaya hindi deserve ng mga ganyan, mga private establishment na mangyayari sa kanila yung pangluloob. Naawa po ako dun. Kasi pareho po sila sa atin, mga dong, ninakawan din po sila ng mga kawatan sa gobyerno. Kaya sa susunod, huwag ganun. Pag-isipan nyo po muna yung inyong mga ipinaglalaban. Kasi hindi po pwede na maraming madamay sa inyong ginagawa. Oo na, sige na, galit tayo sa mga kurakot. Akala ko ba galit tayo sa mga kurakot? Bakit yung pinagbuntungan natin ng galit, hindi yung mga kurakot? Bakit yung pinasok natin, hindi yung bahay ng mga kurakot? Buang talaga. Dapat yung pinasok nyo, yung bahay ng mga kurakot. Hindi yung bahay ng hindi kurakot. Ibang usapin na yan, tol. Kaya sa susunod, wag ganun. Ito yung mga ninja-ninja. Anong panawagan niyo po ngayon sa gobyerno? Lahat ng ipagsak lahat ng presyo ng bilihin, kung kinahin nila, lahat tayo nahihirapan. Kaya nga pinaglalaban namin sa mga pagbablog namin, yung mga gusto namin paglaban wala. Nasa vlogger kayo, sir. Mayroon, anong grupo, anong tawag sa grupo nyo? If kung okay lang. Hindi pwede sabihin Pero meron, wala. Grupo lang din ang vlog. Pero hindi pwede sabihin Pero yun, matcham. Tingnan mo, mukha pa lang, nakakatakot Pero, di porket may tattoo yan, nakakatakot na yan tingnan. Tao rin po yan, may ipinaglalaban. Ano po yung ipinaglalaban niya? Umaray siya sa mahal ng presyo ng bilihin. Tama rin naman yan, tol. Sana gumawa. Dagdala na lang kayo ng speaker, microphone, nagsalita kayo. Labas nyo po yung hinanaing ninyo. Wala naman tayong problema doon, kaso nga, maraming nadamay. Yung motor ng pulis, sinunog. Hindi po natin kaaway yung mga kapulisan, kakampi po natin yan. Ipadama po natin sa kanila na magkaisa tayo. Kasi pareho po sila, biktima rin po yan ng mga kawatan, mga kurakot sa gobyerno. Kita mo yung nagmotor kanina, sabi, huwag niyo protektahan yung mga kawatan sa gobyerno. Tama rin naman Sana rin po yung mga pulis, mag-isip rin po kayo. Hindi po tayo yung magkalaban dito, hindi tayo magkaaway. Pulis, sibilyan, protester. Hindi po magkaaway Magkakampi dapat tayo. Magkakampi tayo. Laban po sa mga kurakot, kawatan sa gobyerno, huwag po nating kalabanin yung isa't isa. Dapat magkampihan po tayo. Dahil pinagtatawanan po tayo ng mga buhaya ngayon, pinagtatawanan po tayo ng mga politikong mga ipal dyan sa gobyerno. Anong nangyayari ngayon? Yan po yung mga ninja-ninja. Sabihin nyo naman didiis. Alam mo ang tunay na didiis? Respetado at alam yung batas. Ito po, yung tunay na didiis. Pakinggan nyo po. Hindi ang kapulisan ang kalaban natin. Hindi ang kasundaluhan ang kalaban natin. Tanungin natin ang mga sarili natin. Bakit tayo nandito? Hindi man para labanan ng korupsyon. Ang mga kapulisan, nagtatrabaho lamang sila. Correct. Gaya natin sila, biktima rin sila ng korupsyon. Akala ko ba sa kabataan pag-asa ng bayan? Bakit tayo nanggugulo? Kung buhay lang si Dr. Jose Rizal, sigurado kung sasabihin niya, ang kabataan ay laso ng bayan. Lahat tayo estudyante. Lahat tayo nag-aaral. Imposible. Palakpakan natin si Sir. Tumpak. Tayo yung pag-asa. Mga kabataan, kayo yung pag-asa. Hindi pala tayo kasi hindi naman ako bata na. Kayo yung pag-asa. Ipakita po ninyo yung tamang pakikibaka. Yung tamang paglaban. Hindi po nating kalaban ang kapulisan. May mga pamilya yan sa bahay. Magkano rin na naman ang sahod ng mga yan. Talagang hinawakan lang po sila ng mga bulok ng mga opisyal ng gobyerno na walang alam
kung paano patakbuhin ang bansang ito. Gagaya ho nito, si Bongbong Marcos, walang kwentang leader ho ito. Sama-sama po tayo, magalit sa mga hayop na ito. Huwag po tayo maglaban-laban. Magkampi-kampi po tayo. Tingnan mo ha, matindi itong palasyo. Alam niyo po ba kung sino ngayon ang pinupuntarya nila? At ang sino ngayon yung kanilang kakasuhan? Si Chavit Singson. Kakasuhan daw ng inciting to sedition. Bakit kakasuhan nila si Manong Chavit Singson? Pakinggan po natin ang balitang ito. Narito. So tayo na po ang makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulya, kay Acting PNP Chief General Natartes Jr. and of course sa DOJ na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang malaman nila at iniyahan ito na huwag pumasok sa eskwelahan. At habang hindi bumababa ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito upang malaman kung siya ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Bulol. Alam niyo po, Ate Claire, Bongbong, mag-ingat kayo kay Manong Chavit. Baka ma-idsatres kayo. Expert po yan. Alam niyo ho, wala pong mali sa sinasabi ni Manong Chavit Singson. Revolusyon laban sa mga kurakot, sa korupsyon. Bakit? Hindi ba po pwede na magrevolusyon tayo laban sa mga kurakot? Kung ikaw, Bongbong Marcos, hindi ka kurakot, hindi ka irerevolusyon. Kung ikaw hindi ka kurakot, hindi ka kasama sa sinasabi ni Manong Chavit na bumaba ka sa pwesto at yung mga kabataan ay huwag tumigil sa kakarali at huwag pumasok hanggat hindi bumaba ang mga kurakot sa gobyerno. Tinamaan kasi. Kaya ang pinupuntarya ngayon, si Chavit Singson. Malaking problema ho ito. Hindi naman ho papayag lang si Manong Chavit, nasaktan lang siya ng Marcos admin na walang dahilan. Bakit mo sinisisi kay Chavit Singson yan? Eh kung si Manong Chavit, yung may pakana ng lahat yan, diyan sa Minjula Rally, hindi ho sana, hindi binasto si Manong Chavit ng mga rallyista. Alam mo ba, Auntie Claire, binasto si Manong Chavit, binubo si Manong Chavit ng mga komunista, mga aktivista. Tapos ikukunik mo. So isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi nakahikayat si Manong Chavit ng mga kabataan. Kundi ang nakahikayat sa mga kabataan ay yung kakampi ninyong mga komunista, mga aktivista. Bakit? Tingnan mo kung anong ginawa nila kay Manong Chavit Singson. Binubo nila si Manong Chavit Singson dito eh. Tingnan mo, panoorin natin oh.
Tingnan mo, Claire Castro, narinig mo yan? Napanood mo ba to? Ngayon, isisisi mo kay Manong Chavit ang lahat. Binubunga si Manong Chavit dyan eh. Kadiri daw, kadiri. Binubo si Manong Chavit, pero hindi man lang nabubo si Bongbong Marcos, hindi man lang nila pinag-resign. Oh, dyan tayo. Bakit galit ang mga komunista kay Manong Chavit? Dahil nga si Manong Chavit, binibira si Bongbong Marcos. Galit na galit si Manong Chavit. Kaya ang resulta, siyempre, sinaktan po ni Manong Chavit si Bongbong, itong mga komunista, kakampi nila si Bongbong, tinitira si Manong Chavit. So, anong connect doon? Sa nangyayaring kaguluhan sa Minjula, na alam naman po natin kung sino ang mga yan. Bakit ka ba naghahanap ng masisisi? Wala ka ng ibang masisisi dyan. Kundi kayo yung mga nakaupo sa palasyo. Sisihin nyo ang mga komunista kasi kagagawan ho nila yan. Yan ang mahirap. Pagkalaban ho ninyo, ginigipit ninyo. Ngayon, magka-problema kayo dyan. Pera lang ang pinag-uusapan, putya, meron si Manong Chavit. Kung history lang din po ng politika pinag-uusapan, mas matindi si Manong Chavit. Nanalo kayo sa Ilocos dahil kay Manong Chavit. So ngayon, isusuka kaya ng tuluyan ng mga taga-Ilocos itong si Bongbong Marcos pag kinasuhan na ho nila si Manong Chavit. Putya, wala na sigurong Bongbong Marcos makapunta sa Ilocos. Baka Ilocosor kasama pa Norte. Persona ng grata si Bongbong. Putang ina. Ganito ang mukha ng mga Marcos. Pag sa tingin nila kalaban ka, talagang tatarantaduhin ka. Isipin mo, si Manong Chavit ay gusto lang magsalita, freedom of expression at freedom of speech. Gusto ng kasuhan. Pero si Saldico nasa na nagtago na, hindi yan makasukasuhan. Hindi man mabanggit-banggit sa rally. Pati sa presko ni Auntie Claire, hindi mabanggit-banggit si Saldico, pati si Martin Romualdez. Na ngayon ho, ayon po sa mga haka-haka, balita, na di umano itong si Saldico ay nagtago na sa Europa. So nandun na, galing sa Amerika, pumunta sa Europa, pagdating sa Europa, babalik na naman sa Amerika, puta. Nagwaldas ang buhang ng pera ng bayan, samantala dito tayo nagkagugulo. Dapat ito yung kasuhan ninyo. O panoorin po natin ang balitang ito, nagtago na daw ang buhang. Sir, do you at least know where Congressman Saldico is? Wala ho tayong idea. May info kasi na nasa Europe siya. May ganun po info. Okay. So, no info as to whether natanggap niya ho yung notice niyo, yung letter? Sabing natanggap na, pero hopefully natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinahin natin sa kanya ay masunod. Sir, nasa US pa rin si Congressman. Sir, will you file a resolution sa SALN po requiring congressmen to... Salamat po. Hindi mo. Oh. Klaseng speaker yan. Diyos ko. Nabastos yung mga media dyan, iniwan na. Alam mo no, walang kwenta rin yung speaker. Talagang mana rin kitang baloslos. Nagtatanong yung mga media, iniwan mo eh. Ayan daw, nagtatago na daw sa Europa. Putsa, sumon nyo na yan. Yung ultimatum po ninyo, kasipain nyo na yan. Labasan nyo na yan ng warrant of arrest. Ipahanap nyo na po sa Interpol kung saan nagtatago itong si Saldico. Pauwiin nyo kasi ang mga Pilipino nagkagulo na, nagkainitan na. Dahil sa isyu ng korupsyon sa ating bayan na nakakalungkot ang gobyernong Marcos, sinayaan lang po ito. At gusto pang sisihin ang mga taong walang kasalanan po.
Binibilatan tayo ni Saldico at Martin Romualdez. Saan na kaya si Martin Romualdez? Magpakita ka, tambalos-los ka. Sabi, kasama ka sa paglaban ng korupsyon. Magpa-imbestiga ka. Presenta mo yung sarili mo, huwag kang tumakas. Buksan mo yung mga bangko mo. Saan ang galing yung pira mo. Pinambili ng mga mansyon dyan sa Forbes Park, Makati. May mga yati pa daw ito eh. At eroplano, 2. Nasa na? Paano na itong si Saldico? Hahabulin pa natin? Mahabol pa kaya natin? Yan ang tanong dun. Oo, hahabulin natin. Ang tanong, paano mahabol? Nandito yung amo niyan 2, Martin Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Habulin na lang ho natin itong mga animal na to. O ito, dagdag lang natin mga kabisdak. Alam niyo po ba, ayon kay Ma'am Rowena Guanzon sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan, hindi na daw tayo makakabangon. Ito daw yung pinakamalawak na korupsyon. Mahirap na tayo makabangon. O pakinggan natin ito mga kabisdak ko. Ma'am Rowena Guanzon. Lagi naman po may korupsyon, pero the worst na talaga ngayon. At lang ito na yung korupsyon na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya yung mga nakita na mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan. Ano lang yun? Kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong commission, ay mas marami pa silang makikita at mahuli. Kaya panagutin po dapat ang mga congressman. Kasi sila talaga may pasimano nito eh. Si Romualdez at si Saldico. Kasi sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni Grace Poe. Hindi po ba? Dahil siya naman ang Finance Committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM itong mga insertion ng flood control na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM. Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. At kung makikita natin, sa investigasyon, sure yan lalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Kagaya nung 15 na sinabi ni BBM, na SunWest, Triton, yung mga, yan, 2 yan, kay Saldico yan. Kaya, dapat talaga itong mga party list tsaka district representatives sa kandidato i-require ng COMELEC ng katanungan dun sa Certificate of Candidacy. Are you a contractor? Or in the past, has at any time been a contractor with the government? Kasi pag nagsabi siya ng no doon at totoo, ay nako, panagutan niya agad na correct. Maliban sa falsification, ay pwede pong makancel ang candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito. Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insura. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Correct. Dahil administrasyon mo ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niyo pinirmahan. Tanong nga dun bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Iba, nagreklamo na siya noon. Bakit ganito? Maglaki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin kasi nga pinsan niya si Romualdez. Yun ang problema Correct. Alam niyo kung lahat ng pinklawan ganito mag-isip kay Ma'am Rowena Guanzon, wala. Talagang magtatagumpay ang bawat Pilipino sa ipinaglalaban at managot ang dapat managot. Tama si Ma'am Rowena, kasama ka dito, administrasyon mo sa aming nirarally. Ang problema, yung mga pinklawan, dilawan, wala kang narinig. Yung mga komunista na BBM resign Ito po, yung tama. Huwag kang maghugas ng kamay. Ngiwim. Talagang may kasalanan ka dito. Kaya tama yung isang artista na nagsasabi na si BBM daw ang pinakamalinis na presidente sa lahat. Bakit? Ito naman. Joke time muna tayo.
Pasok, Anjo Eliana. No. PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. Ayan, oh. Kaya, feeling niya, wala siyang kasalanan eh. Sira ulo, mga ubob. Siya ang may malaking pananagutan po sa nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Wala na pong iba. Alam nyo, ako po'y, balikan natin si Manong Chabit. Medyo delikado si Manong Chabit eh. Kasi baka talagang gagawa ho sila ng kwento at ipapahid po dito kay Manong Chabit. Alam nyo po ba kung ano po ang tingin nila sa mga nagpoprotesta? Mga terorista daw. Putya. Kung yan isisi nila kay Manong Chabit na leader si Manong Chabit ng mga terorista, patay tayo dyan. O ito, kasi meron daw namatay, isa. Papakinggan natin yung yung interview na to. To Secretary or Remulla or PNP Chief, nabanggit nyo, Secretary, na zero casualty tayo from the protest yesterday. Yes. Today, sir, nag-confirm po si DOH and Assistant Secretary Albert Domingo. Mayroon daw po isang lalaki na matay because of the rally. Sinaksak daw po. So, paano natin ang information namin kahapon doon sa site mismo, at during the altercation, there was no, wala kaming nakitang ganon. Kung may nasaksak man yan, hindi na galing sa PNP yan kasi walang kutsilyo ang PNP. So, I would suppose it was one of the anarchists who stabbed him, if it were the result of the rally. But during the rally itself, all the ambulances were there. We monitored where they went at wala kaming nakita na nasaksak. Right. Follow up lang, sir. May nabanggit po si General Nartates kanina na parang tinitignan din po ninyo na as terrorist yung mga nagsagawa nung mararahas na aksyon kahapon, including yung burning of the van or yung sasakyan po dyan sa Ayala Bridge, and then yung pananakit sa mga police and other civilians. Can we call them terrorists, sir? O paano ba? Sasampahan din ba sila ng kasong terrorism? It will be a result of the continuing investigation as yung ebidensya po ay tinitignan natin. So that's why maybe it can lead to terrorism or violation of the Anti-Terrorism Act. With regards to the reported death, wala pa pong nakarating sa ating himpilan ng pulisya, lalong-lalo na dito sa Manila Police District about death. If this was reported to have a stab wounds, then our police will investigate that for sure. What's so important is as of now, we don't have report of death through gunshot wounds. Kasi yun ang importante, yung gunshot wounds. And the reported casualty and or the reported mga nasaktan yesterday, up to last night, tubo na mahaba na medyo sharpened dun sa dulo. So that caused these lacerated wounds. And a lot of contusions from among the not less than 70 police. Ayan na po. Putya, no, paano magiging terrorism yun? Ano nga yun? Kilos protesta laban sa mga kurakot. Paano magiging terorista yun? May mga baril ba? May mga bomba bang dala? Kita nyo, mga vandalism, mga pint ang dala. Diyan naman tayo, hindi magkaintindihan. May mga tubo, mga bato, terrorism. Ang tindi pala ng terorista sa Pilipinas, ang sandata, mga bato, ang lalaki, mga buti. Terorista? So ipilit po ninyo yan para pwede po ninyong isingit. Kaya palabang kay Manong Chabit, sasabihin si Chabit yung leader, Duterte yung leader. So magiging terorista na ang resulta dito ni Manong Chabit. Putya, ang tindi ng script ng gobyernong bangag. Diyos ko, wala na labo-labo ng Pilipinas.
Good luck na lang po sa inyo, Manong Chavit. Lumaban ka. Huwag po tayo magpatalo sa mga demonyo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.